sa ating OFW episode kung saan ibabahagi ko sa inyo ang buhay ng mga OFW abroad. So this is Jean Villaluna, OFW here in Hong Kong, your friendly Pinay. Dito ko pala sasagutin yung mga questions ko na hinanda para sa mga kapwa ko OFW na nandito sa Hong Kong. So kanina na-interview ko na yung pinsan ko. So, naghanda ako ng mga questions talaga para meron tayong guide dito sa ating OFW episode. So, kasama na yung sarili ko doon. So, yung first question is, saan ka sa Pilipinas? Ang main province ko talaga is nasa Bago City, Negros Occidental. So, probinsya na ako. And lumaki talaga ako sa gitna ng mga palayan, which is maganda din doon. If maganda yung buhay at meron kang ganyan, and marunong ka syempre gumamit ng ganito. Kasi pag hindi ka marunong gumamit ng ganun sa probinsya, wala. Katulad ko, pangarap sa buhay, gustong buminawa ang buhay, kaya andito ako ngayon sa Hong Kong. Still seeking for that ginhawa sa buhay. Gaano na ako katagal nag-work dito sa Hong Kong? So kakabalik ko lang, so nag 3 months ako ng 20, and before, 4 years ako straight na nagtrabaho dito sa Hong Kong with the same employer. So sila pa yung employer ko hanggang ngayon, which is napapaisip ako minsan bakit ako bumalik. So I know the answer kasi nagmamadali ako and kailangan ko talaga ng pera na kasi syempre may mga utang ako na kailangan bayaran. So hindi na yun makakahintay kasi meron ng due date. So yun talaga yung pinaka-unang reason bakit mas pinili ko ulit yung mga employer ko kasi kilala ko na sila, alam ko naman na safe ako sa kanila, but eventually, yun nga yung sinasabi ko, hindi ko na alam din kung ano yung sitwasyon nila ngayon kasi nga 2.5 years na hindi kami magkasama. Pero okay, hanggang ngayon, andito, nag-a-adjust pa din ako sa kanila, pero konti na lang. Kaso lang, dahil nga naiba na din yung mindset ko nung umuwi ako ng Pilipinas for 2.5 years. So, medyo may ano lang ako. Medyo nahihirapan lang ako konti sa mga ibang bagay. Kamusta ako sa amo ko? So far, so good. Okay naman. As long as siguro hindi na ako basta-basta sumasagot-sagot. Kasi ganun talaga ako. Pag sinabi mo sa akin, tapos ibahin mo na naman, sinasagot ko talaga siya. So, tapos sinusunod ko naman yung gusto niya. So, hindi niya i-insist, hindi siya matatahimik hanggat hindi niya talaga ako mapapatahimik din. So, ganun. And then, yung problema ko din ngayon is yung mga bata. Kasi malaki na sila. So, noon okay pa eh. And then, may ingay. Sobrang ingay nila na to the point na kailangan ko lang takipan yung tenga ko kasi masakit na siya sa tenga. And it really hurts. Kasi, syempre, hindi ako nasanay na may ganun, may sigawan sa bahay. Mahirap. Pero, kakayanin hanggat kaya and mag-a-adjust hanggat kaya ng pasensya. Next, magkano ang sahod? So, yung sahod ko ngayon is 5,500. So, mataas siya onte sa minimum kasi ang minimum natin is 5,100 something siya. So, yung sahod ko is 5,500. Next is reason ba't ako nag-abroad. So, yun. Yung reason ko ba't ako nag-abroad is kailangan ko na talagang kabayad ng mga utang ko. And yung utang kasi isa sa mga nagpapalala ng isip ko and nagpapahirap ng isip ko na to the point na minsan ayan, parang naiisip ko, I don't like this life. Ayoko ng ganitong buhay talaga. Yung pangalawang reason ko pa is, as a panganay sa pamilya, ano pa ako, 3 kapatid pa ako na nag-aaral. Tapos nakikita ko medyo nahihirapan pa yung parents ko sa pagpapalaki at pagpapaaral sa kanila. So yun, naisipan ko na mag-abroad ulit para matulungan sila kahit paano, kahit sa pa konti-konti lang. Sa tingin mo, gaano ka katagal magtatrabaho? Ang bala ko talaga until mag-50 ako, hanggat kaya kong mag-work, magtatrabaho ako. Pero sa mga employer ko, parang ayoko na. And actually, dumadating na nga ako sa point na ayoko na eh. Gusto ko na mag-terminate ng kontrata ko kasi sa sitwasyon. Pero
Nire-remind ko pa rin ng sarili ko, ini-enlighten ko pa rin ng sarili ko kung bakit ako nandito and bakit ko sila pinili. Naghahanap pa rin ako ng reason na kumapit para hindi sila iwan ng basta-basta. Paano mo na-handle ang homesick? So, yung homesick sa akin is okay na as of now. Hindi ko na siya masyado iniintindi. Mas more on ako doon sa purpose ko. Yun lagi yung iniisip ko, what is my purpose, why I'm here. Hindi lang para magkapera, hindi lang para makatulong sa pamilya, hindi lang para makabayad utang. At the same time, iniisip ko na lang na mas gusto ko pang makatulong sa mga OFW. Doon ako talaga kumakapit na ngayon. Na mas gusto ko makatulong pa sa maraming OFW. Magkaroon sila ng idea about sa buhay dito sa Hong Kong. Kasi siguro, iniisip ko nga minsan, ito ba yung purpose? Bakit ako bumalik dito? Kasi hindi ko pa natapos yung content ko about OFW at kailangan kong tapusin at dugtungan yung mga nasimulan ko. Ano yung isang pinagsisihan mo bilang isang OFW? So siguro yung isa ko talagang pinagsisihan is hindi ko na-handle ng maayos yung sarili ko noon. And ngayon, nagsisisi ako kasi masyado kong minadali yung pagpunta dito and nare-realize ko, lumalaki na pala yung anak ko. Pero, yun nga, at the same time, bumabalik pa rin ako sa reason why, sa purpose. Kaya, ayun, minsan, nagiging okay naman na. May ipon, syempre wala. Tagal ko na sa Hong Kong, ano naman yung Cantonese words na alam mo, alam ko, at kaya kong bigkasin. So, siguro marami-rami na din, katulad ng Chosan, good morning, words, numbers, like Yati, Samsay, Mlok, Chatpat, Kausap, Sapi, Sapyat, hanggang, kaya ko na siyang bigkasin hanggang 100. Basic conversation like, Lay Sekmea, Lay Keito Soya, Lay Kumemeng, Lay Sekfan Mea, Lay Semseka, Lay Maisonga, Lay Chi Fana, Lay Chi Songa, Ngoy Lay, Kanje, Lay Ho Ho, Lay Semseka, at marami pang iba. Okay, so yun yung mga words na alam ko na and alam ko sa sarili ko na mas marami pa ako natututunan. Marami pa akong matututunan at marami pa akong pwedeng pag-aralan. Kailangang pag-aralan. Kasi minsan na sinasabi ko sa sarili ko, one of these days or dadating din yung panahon na maiintindihan ko na sila talaga ng hindi man 100%, at least 90% ng kanilang pinag-uusapan. Pero ngayon nasa 50-50 pa ako kasi hindi ko talaga, lalo na pag salita sila ng matagal, hindi ko pa talaga pa rin yun maiintindihan. Kamusta naman ako sa aking pamilya or yung relationship ko sa aking pamilya simula nung nag-abroad ako until now? So, maganda lang talaga sa akin is sobrang swerte ko sa family ko kasi hindi ako nag-suffer to the point na lahat ng sahod pinapadala sa pamilya, hindi ganon. Kasi nakaset na talaga sa mindset ko noon na kung yun lang yung kaya kong padala, yun lang yun. Hindi na kailangan mag-easy. Unless na lang kung emergencies at kailangan talaga, yun talaga. Kasi nakaset na talaga na 10,000 per month yung pinapadala ko dati sa pamilya ko eh. At the same time, may mga panahon na malulungkot ka kasi ikaw lang dito mag-isa. Pero yung relationship ko kasi sa kanila is hindi malayo. Yun. At na swerte ko kasi hindi sila yung pamilya na kakainisan mo kasi gusto lang nila na magpadala kayong gano'n. Masasabi ko swerte ako sa pamilya ko. Hindi lang ako swerte na nung nandito ako sa Hong Kong kasi syempre naloko ako, na-scam ako, yung mga situation na gano'n. Yun, sobra yun nagpaguho ng buhay ko na to the point na naisip ko sarili ko, nagtatrabaho lang ako para bayaran yung utang na na-scam sa akin. Diba? So, sobrang sakit nun. Grabe. Pag binalikan nyo yung mga videos ko sa YouTube, doon yung mapapanood na umiiyak ako. Sinasabi ko na yung mga ano. Pero, syempre, doon talagang buhay, kailangan natin
So, yung pinaka-last ko talaga bilang isa akong OFW, ano ba yung tips ko sa mga baguhan, sa mga bago at sa mga gusto pang mag-apply papunta dito. So, first, handa dapat kayo, buo yung loob nyo, na kahit anong mangyari, hindi kayo basta-basta susuko. So, kumapit kayo doon sa ganong sitwasyon kasi mahirap nang mag-back out. Kasi isipin nyo yung ginastos nyo, yung efforts nyo, 'di ba, na ginawa nung papunta kayo dito. And then, siguro, sobrang habaan nyo yung pasensya nyo. Sobrang habang pasensya na to the point na kaya niyang tapusin yung contract mo ng 2 years. So, yun yung pinaka-advice ko sa inyo. Pagbago pa lang kayo. Pero pag andito na kasi kayo sa Hong Kong, if meron kayong choices, hindi na mahirap yun. So, pagbago pa lang, magtiis muna. Pag matagal na, pwede nang maghanap ng another choices kung kaya nyo na. Kasi marami naman kayong mapagtatanungan ng mga Pilipino dito kung anong pwede nyong gawin pag nandito na kayo. Okay? So, ayan, tsaga-tsaga. Habaan yung pasensya. Ayan. So, ang pinaka-last is gawin nyo talaga yung best nyo na magustuhan kayo ng employer nyo. Kasi yun yung pinaka-key para tumagal yung pagtatrabaho nyo or para matapos nyo yung kontrata nyo sa kanila. So, yun nga siguro yung pinaka-mabibigay ko sa inyong tip. And lagi niyong tandaan, andito lang ako gagawa ng content and mag-share, walang sawang mag-share ng mga experiences, tips, and mga sinusukuan ko din na bagay sa buhay. Kailangan dapat i-share ko na hindi ako dapat tumitingin lang doon sa magandang good side. Example niyan yung termination, ayoko talaga siyang pag-usapan, pero dumadating din pala sa point na ako mismo sa sarili ko gusto ko i-terminate yung kontrata ko dahil naiinis ako sa sitwasyon ko, naiinis ako sa employer ko, late na ako matulog, sinisigawan ako ng mga alaga ko, sinasampal ako, sinisipa ako, yung mga ganang sitwasyon na basically nangyayari naman talaga siya sa totoong buhay o kahit sa mga anak mo nga eh. Pero swerte mo lang kung hindi ganun talaga yung anak mo, di ba? Pero sa Pilipinas kasi yung mga bata, kaya mo pa siya i-handle. Pero yung dito kasi sa Hong Kong, parang kung gaano kakulit yung anak mo sa Pilipinas, doble, treble yung pasaway. Kaya yun yung pinaka-mahabang adjustment na gagawin mo. At syempre, yung sigawan. Dapat magaling kayo din sa numbers when it comes na magmamarket na gano'n. Pag inasa na sa inyo ng mga employer nyo yung pagmamarket nila. Kasi yan yung pinakamasakit din sa ulo. So, as of now, yun lang yung pwede kong ma-share sa inyo. Pero, habang nagbablog ako, habang kinikwento ko sa inyo, napapansin ko yung background ko. Sobrang ganda! Ang ganda niya. And I like it so much. I like this view. I like this place. Mag-ingat kayo lagi. See you in Hong Kong. I love you! Don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my channel, and hit the bell notification there so that I can update you for my new upload video. Once again, this is Jayan, your friendly Pinay. See you on my next video. Bye!